At sa ating nga pong pangunahing balita, umarangkada na simula kahapon ang election period bilang paghahanda pa rin po sa paparating na midterm election sa Mayo 12. Ayon nga po sa COMELEC, ito'y hudyat na mas pinaigting na security protocol sa buong kapuluan para maiwasan ang anumang karahasan na may kaugnayan po sa halalan. Kabilang sa ipatutupad ang gun ban na magtatagal hanggang June 11. Ibig sabihin, tanging mga opisyal lamang ng pamahalaan at mga nakasecure ng permit sa COMELEC ang maaring magbitbit ng baril, lalo na ang mga tinaguriang VIPs. Pagliliwanag ho naman ng COMELEC, magkaiba ang election at campaign period. Ito yung election ban. Dahil nga papayagan pa rin pong mga kampanya ang mga tatakbo sa national positions sa Pebrero 11 habang March 28 naman ang opisyal na campaign period sa lokal kasama dyan ang mga kongresista. Nagpakalat na rin ang mahigit 1,000 checkpoints ang Philippine National Police bilang hudyat ng pag-uumpisa ng election period sa buong Pilipinas. Kahapon, personal na pinangunahan ni PNP Chief General Romel Marbil at COMELEC Chairman George Garcia ang paglalagay ng checkpoint sa Maynila. Sa ngayon, 4 na agad ang nahuli sa gun ban sa Bangsamoro Region, Soxargen, Western Visayas, maging sa Central Luzon. Ang paglilinaw ng PNP, visual inspection lamang ang pupwedeng gawin ng kapulisan sa checkpoints. Pero maaaring pababayin ng motorista kung makitang kahina-hinala ito. Balak din ng PNP na maglagay ng mobile CCTV cameras sa checkpoints para sa transparency. May iwasan daw nito ang mga alegasyon ng pang-aabuso sa hanay ng mga kapulisan. Nakatagda po namang imbestigahan ng Kamara ang umano'y mga kartel na nagmamanipula sa supply at presyo po ng manok, baboy, bigas at mga gulay pagbalik po ng sesyon sa Kongreso. Ayon kaya sa isang kongresista na miyembro po ng Quinta Committee, balak daw pong imbestigahan ng kanilang komite ang napakataas na presyo ng mga produktong agrikultural. Isa nga sa halimbawa ng ilang pong congressman ang bigas na $427 hanggang $500 na lamang daw po per metric ton ang presyuhan sa world market. Kaya dapat daw po 34 to 36 pesos na lamang daw ang kilo nito sa mga pamilihan pero hindi ito nangyayari. Hinala ho nila, nag-o-overprice na naman daw ang mga retailers. Unang nga pong sinabi ng mga supermarket operators at retailers na demand ang nagpapataas po sa presyo ng imported rice. Pero giit ng mga mambabatas masyadong mura ang bentahan sa world market para nga tumaas daw ng sobra-sobra ang presyo ng bigas. Maganda rin po nga dito yung tunghayan yung sinasabi ng ilang pong grupo na bakit hindi nyo balikan talaga yung pong pinagmumulan ng imported rice. Yung importer hanggang doon po naman sa nagbubodega nito at wholesaler bago nyo puntiryahin ang retailer. Tama. Samantala mga kapatid, sa iba pang mga balita, nakatakda namang magsagawa ng trilateral call si outgoing US President Joe Biden sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. at kay Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba ngayong Lunes ng umaga. Ayon sa palasyo, kahapon pa dapat nakapag-usap ang tatlo pero hindi natuloy dahil sa nangyayaring wildfire ngayon sa Los Angeles, California. Kabilang sa inaasahang pag-uusapan ng tatlong lider ang US-Philippine-Japan Mutual Cooperation at ang iba pang mga issue sa rehiyon. Kilalang magkaalyado ang tatlong bansa na pare-parehong tumutuligsa sa pangangamkam ng China sa buong South China Sea. Patuloy po naman tumataas ang bilang ng mga Pilipinong itunuturing na mahirap po ang kanilang pamilya. Sa pinakahuling survey nga po ng SWS, umakyat sa 63% o higit na 17 milyong pamilyang Pilipino ang itinuturing ang mga sarili na sila'y mahirap. Ito na ang pinakamataas na bilang ng self-rated poor families sa loob ng higit 2 dekada. Bahagyang bumaba po naman ang mga borderline poor o nasa pagitan daw ng mahirap at may kaya sa 11% mula 13%. Gayon din po ang mga hindi mahirap na nasa 26% mula 28%. Nauna po sinabi ng DSWD na mas paiigtingin nila ang kanilang mga programa para daw ho sa mga mahihirap.